Welcome back to our channel, and for today ang gagawin natin is a video tutorial about itong coin slot pa rin natin. So for this project, ang ating gagawin is isa-set up natin itong ating universal coin slot and our Arduino para pagkatanggap niya ng coins dun sa ating universal coin slot at pag nabot yung certain number of coins, for example dito sa atin, meron ako ditong 10 coins or 10 pesos. Pag nabot yung 10 pesos natin, mag-automatic trigger na yung ating relay. So testingin muna natin itong ating system. So kung mapapansin nyo, 5 pesos yon. Nag-on yung system natin. Kung mapapansin nyo, yung ating relay dito, nag-on na. And then, meron akong nakaset na 60 seconds para mag-remain na on yung system. So, itong system na ito is magagamit nyo to kung ang project nyo is like ang pinaka-the best example ngayon is yung nagbe-vend ng yung helmet sanitation. So kapag naghulog ka ng halimbawa 5 pesos or 10 pesos, automatic na mag-pre-trigger on, magsasanitize yung helmet na nasa vendo machine nyo. So hindi lang yun sa natin magagamit ito dun sa ganung concept, pwede rin sa iba't iba pa, sa mga pressure washer siguro, pwede rin siya. Yan. So, pansin natin nag-beep na siya kapag tapos na yung kanyang time. So, today, papaliwanag natin kung paano natin isa-set up ng 60 seconds yung ating timer at kung paano natin isa-set yung ating coin na threshold na tinatawag. Yung coin threshold na yon is kung ano yung required coins para mag-turn on yung ating system. Okay guys. So makikita nyo sa inyong screen, meron ako dito ng diagram ng aking mga connection na ginamit. So meron tayo ditong 12 volts at ground. Ito yung power supply natin na ginamit sa kanya. Since ang universal coin slot natin, ito naman yung madalas na ginagamit natin dito sa Pilipinas, ay 12 volts ang kanyang supply. So kung makikita ninyo dito, meron ako diyang 12 volts. Tapos yung coin natin naka-connect sa pin 2 ng ating Arduino. And then yung ground is naka-connect sa ground ng ating 12 volts. At the same time, yung ating 12 volts, yun na rin ang ating pinang-power up ng ating Arduino board, LCD at relay. So, ang gagawin natin dito is yung ground ng ating 12 volts power supply, ko-connect natin sa ground ng ating Arduino. So, connect din natin siya sa ground ng LCD at yung ating relay. And then, yung 12 volts, papasok ngayon yan dun sa V-in ng ating Arduino Uno. So, yung V-input kasi natin, yun yung pwede siya dun na 12 volts or 9 volts. Pero since isa lang yung ating power supply and I suggest na mag-single power supply na lang tayo na 12 volts, then yun sabihin na natin i-connect yun. Okay guys. Yung ating relay naka-connect dun yung signal natin na sa pin 8. And then, yung ating ground at yung ating 5 volts naka-connect na sa 5 volts ng ating Arduino board. Okay. So, may babaguhin tayo sa code nito kasi yung aking relay naka-connect sa pin 11. Pero, baguhin lang natin na konti yung sa code natin. Okay guys. Itong aking LCD, ito ay 16 by 2 and siya ay may I2C module kaya 4 na connection lang to.
Okay, sundan nyo na lang ito, yung ating SDA papunta sa pin A4 at yung ating SCL papuntang A5. And then, nagdagdag rin tayo ng additional na buzzer para medyo cool yung ating project. So, yung ating buzzer, meron niyang ground pin na nakakonected dun sa ground. And then, yung sa pin 13 natin, nakakonect yung positive side ng ating buzzer. About naman sa ating code, ito yung ating code. Since pin 8 yung naka-connect sa ating diagram, baguhin na lang natin ito, yung ating relay into pin 8. I-upload din natin itong code na to para pwede nyo i-download and pwede nyo i-modify based sa need ng inyong project. So yung ating pin 11, babaguhin muna natin yung pin 11 natin dito. I-connect natin sa pin 8. Yan. And then, i-upload muna natin itong ating code. Okay. So, dito sa aking code na ito, meron ako ditong gumamit na uli ako ng interrupt pin. Yun yung signal na nag-accept dun sa ating pulse na binibigay ng ating coin slot. So, merong mga tanong kung nasisira daw yung kanilang mga Arduino Uno dahil ang inilalabas ng coin slot natin, ito, universal coin slot, is 12 volts din. So, totoo namang 12 volts ang inilalabas ng ating signal pin ng coin slot, pero ang signal kasi na inilalabas ng ating coin slot is by pulse. Kapag pulse kasi ang inilalabas natin, yun yung sudden change dun sa signal level, kaya hindi basta-basta masisira yung pin ng ating Arduino Uno. Kung mapapansin nyo dito sa aking setup, yung ating coin signal galing sa ating universal coin slot, diretso yan dun sa pin 2 nung ating Arduino. Wala na siyang mga resistor na nilalagay. And then, meron tayo ditong buzzer, isa-set up na natin na output. And yung ating relay, output din. Itong relay na gamit ko, ito yung kasama kasi nung Advanced Arduino Kit na LX Hub. Pero may mabibili kasi kayong relay na inverted na mas maganda yung gamitin sa mga vending machines since may opto-isolator yun na kasama. Opto-isolator na kasama, mas immune siya sa electrical noise. Kaya I suggest na yun yung inyong gamitin. Kung makikita nyo dito, medyo maikli itong ating relay module dito kasi ito yung ginamit natin galing dun sa ating kit. So kung yun ang gagamitin nyo, i-invert nyo lang itong output sa relay. So sa halip na ito yung low, gagawin nyo lang high. So lahat yan ng sa relay dito. Halimbawa ito, high dito. Gagawin yung low. And then yung iba pa na nag-output sa ating buzzer. So, ito. Buzzer sa ating relay. Ito, yan. Okay, guys. Pero pwede namang hindi nyo na rin baguhin. Ang gagamitin nyo na lang yung ating normally open at normally close, common. Itong side ng ating relay na to. Para hindi nyo na baguhin sa code yung kanyang syntax. So dito sa ating code, gumamit ako ng credit threshold. So basically itong ating credit threshold, ito yung coins na kailangan para mag-automatic on yung ating system. So kung kailangan mo 5 piso lamang, lalagay mo lang dito ng 5. Pero ang naka-set up sa atin dito ay 10 pesos. And then, yung time remaining natin, ito yung kung ilang seconds naka-on yung ating
kung ano mang output, kung ano yung ating binebend. So kung gusto nyo siya na 1 minute, so 60 seconds siya. So kapag 5 minutes, yung 5 minutes itatimes nyo lang sa 60 and then yun yung ilalagay nyo dito. So ano ba siya? 360 ba siya? O 5 times 60, 300. So yun yung ilalagay nyo dito kung gusto nyo ng 5 minutes na naka-on kung ano man yung inyong binebend. Pero normally naman yan ay 1 minute lang or 2 minutes na naka-on. And then, punta tayo dito sa loop. So, kapag ang coin count natin ay, since interrupt ito, napasok dito yung ating code. Once na makadetect siya ng pulse dun sa ating universal coin slot, kasi kapag 5 piso ang ating in-input dun sa ating coin slot, 5 pulses din ang kanyang ibibigay. So, depende rin sa setup ng inyong coin slot. Pero yun yung pinaka-common na setup. So, kapag pumapasok siya, add ng coin count. Kapag ang coin count natin is greater than or equal sa credit threshold, yung makikita natin dito sa bandang itaas, so 10 pesos to. So, mag-i-start na yung ating countdown at yung coin count natin, i-reset natin. Yung time remain natin, gagawin natin 60 seconds. And then, i-turn on na natin yung ating relay. So, kapag nag-start na yung ating countdown, kung mapapansin nyo dito, nag-iiba na yung nakadisplay dun sa kanya screen. Nakalagay sa kanya system on and yung time remaining. Once na maubos na yung time remaining natin, lalabas yung times up. And then yung ating relay maglo-low and yung buzzer natin tutunog na ng 3 seconds, then maglo-low ulit. So, balik po ulit sa kanyang standby na status. So, try natin na gawin na 5 pesos lang yung ating coin. So, upload natin ito. So, kung 5 pesos siya, mag-insert ako ng 5 pesos. Yan, hulog na ang coins ko. So, mag-system on siya ng 60 seconds. Pero dito kasi sa ating system na ngayon, halimbawa, ang iyong coin threshold ay 6 pesos. Pero pag naghulog ka ng 10 pesos, ibig sabihin, yung ating naihulog na labis, non-refundable na yon dito sa ating setup. Since nire-reset na niya sa zero yung ating coin count, so parang ang nangyari ay keep the change. So wala siyang capability na magsukli. Ang capability niya is tumanggap lang ng ating mga coins. Okay guys, kung may natutunan kayo dito sa ating tutorial for today, please subscribe to our channel and try natin na okay, yan na. Try natin na i-modify yung ating code based sa kung anong inyong mga request. Pwede rin kayong magtanong sa ating comment section kung ano ba yung gusto nyo maging setup. And then pag may time tayo, gagawa natin yan ng mga tutorials para mapadali ang inyong mga prototypes. So, hindi ko sinasabing ito yung gagayanin nyo na lamang, pero I suggest na i-modify nyo ng konti para sa inyong needs. Kasi mahirap naman na copy lang ng copy, pero mas magandang paglaruan nyo rin yung konting code. Okay guys, sa susunod na tutorial, ang gagawin natin is kung paano tayo mag-set ng coin threshold and paano natin i-adjust yung ating time remaining. Kasi
Ang iba kasi ginagamit ito sa kanilang mga business na vending machine. So, ang gagawin natin is since binebenta nila yung mga vending machines na yon, hindi nila kasi maproprogram yon ng madali kung ito yung ating gagamitin. So, sa next tutorial natin, try natin mag-add ng mga paglalagay ng settings para much more na useful itong ating project. So, okay guys. So, see you next time sa ating channel and bye-bye!